Welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, mayroon akong itatry i-repair na isang bagay. Pero bago tayo mag-umpisa, isa muna maikling intro. Ito yung sinasabi kong i-repair ko. Tawag yata dito is mosquito killer kasi ginagamit ito pang ano daw sa lamok. Ayan, meron siyang bumbilya ba yan, halogen lamp pa yata yan. Hindi natin pwede hawakan yan guys kasi pag halogen lamp maselan yan eh. So ang issue daw nito ay hindi na gumagana. Tayo nga natin, saksak natin ito guys, saksak ko. Ayan, dito na lang. Ayan guys, hindi nga may ilaw ano. Dapat iilaw yan, tapos yung ilaw na yan, yun ang nilalapitan ng lamok para tapos dito siguro yan pag lumapit sila doon, yun, doon sila mamamatay sila dyan kasi para may wire sa loob ano, nakita nyo ba yan? Baka yan ang medyo umiinit tapos mapapasa yung lamok. So gamitin natin ang tester natin para malaman natin kung ano yung diferensya. Tanya naman may power, di ba? May ilaw. O para sure, sukatan natin. Lagyan natin sa voltage. Ayan. Dito natin sinaksak, di ba? Sa pangalawa. Ayan. Ayan, sukatan natin kung may volt. Ayan guys, meron 233. So, ayan. Wala, hindi talaga umilaw. So buksan natin guys para makita natin kung ano talaga yung ano. Pero gaya ng dati kong sinasabi, check muna natin yung sa cord. Tingnan natin, lagyan natin sa continuity. Titingnan natin kung may resistance. Ang continuity na lang. Tingnan natin kung may makukuha tayong resistance ba dyan, yung reading. So, teka, meron bang switch to? Parang wala naman sang switch, no? So, rektas siya talaga pagsaksak ilaw sa so, walang switch. Tingnan natin kung may makuha tayong resistance. Yan, negative tsaka positive. Pagdikit lang natin sa mga terminal. Wala. So, ibig sabihin, may diferensya talaga dyan. So, buksan na lang natin guys. Kailan niya tatanggalin to para mabuka natin. Buka muna. May ano pala sa loob, meron siyang board. Ito yung parang alambre na sinasabi ko kanina. Yan, ito. Yan. Ako, nagdikit na. Dapat hindi magdidikit yan eh. Okay, wala eh. May nagdikit pala rito kaya para ayan o. Dapat hindi nagdidikit yan kasi magkakaroon ng ano yan eh. Parang ito, hindi naman nagdikit. Dumi. Lilinisin ko muna guys. Teka, checkin muna natin to dito. Kung may continuity ba yung baka sa plug lang yung sira. May tester natin. Baka sira lang yung plug nya. Continuity. So ito yung dalawang wire ng plug yan. Ayan. Ayan, itong
itong dalawang wire na itim, nakakonek sa pinaka board niya rito. Ayan. Dapat yan may marinig tayong tunog. Ganito, parang ganyan. Okay. So, ito. Wala. Baka dito siya. Wala rin. Sira ata ang plug nito ah. Baka na lang natin. Ayun. Ito pala siya. Dapat ito wala. Okay, good. Pagpalit natin, baliktarin natin. Ito naman. Dito siya dapat. Okay. Dapat ito wala. Okay, so good ang ating plug. Wala tayong problema sa plug. Baka dito sa mga pyesa rito. Kasi parang may nagdikit kanina. Lilinisin ko muna ito guys. Para maganda. Linisin ko. Babalikan ko lang kayo guys pag malinis na. Babrushin ko lang. A few moments later. Malinis na natin, no? Wala na. Wala na yung mga agyo-agyo tsaka yung mga patay na lamok. Pati itong kanyang pinaka takip sa taas. Malinis na rin. Tsaka itong kanyang bahay-bahay. Nilagyan niya. Tabi mo natin ito. Tapos, tingnan nga natin kung ito may ano ba to, may subukan natin kung yan ba may continuity. May napansin pala ako guys, ayan parang may crack yung plastic na yan may biyak dito. Palagay ko nabagsak ito. Ito lang i-check natin kung anong kuwan ito. So okay tayo sa plug, wala tayong problema sa plug. Teka, natanggal na tuloy. Hinangin lang natin to guys. Natanggal lang yan siguro kasi nakakabit naman yan kanina. Tapos ito tingnan natin. Sana guys hindi pundido ang halogen ito. Kasi pag pundido yung halogen, wala, hindi natin ma-repair to. Okay, so wish lang natin na hindi pundido yung halogen lang. Tingnan natin kung may resistance to. Meron ayan may resistance naman siya. Ayan may resistance siya pero walang continuity. So ibig sabihin, saan ba yung pinakano nito? Tingnan natin. Kailangan pag-iwalay. Ayun, ito yung dulo. Parang putol. Putol ba yan? Hindi. Sadyang hindi talaga magkadugtong. Ito yung dulo ng isa Di ba yan? Tapos yung dulo ng isa. Ayun naka-kwan siya. Ayan. Naka-coil dito. Nakaipit. Ito naman yung dulo ng isa. So, ibig sabihin talaga hindi sila talaga dapat magdikit. Check na natin kung mula rito sa baba itong isa kung may continuity dito sa baba saka dito sa isang dulo wala. Yun, ito yung ano niya. Tapos yung ito namang isa ito yun kabila naman ito siya. Ayun, ito ang ano niya, continuity. Itong isa dito sa kabila. So hindi talaga sila magkadugtong. Kaya nga sabi ko dapat hindi magdidikit So ayusin muna natin guys yung kailangan wala tayong nakitang magkadikit. Baka yan ang diferensya niya. Kasi baka nagsushort siya kapag nagdidikit. Ito tayo ngayon.
Painitin ko muna guys yung aking coin kasi meron tayong kakabit pala na ano. Ayan, naputol na. Dito. Salang ko lang yung ano ko. Ito yung iron ko para umilit. Tapos balatan natin muna to para may kabit natin. Tingnan natin kung ano yung mga piyesa niya. So meron siyang capacitor. Ano? Pwede kaya natin ano ito. Meron siyang dalawang capacitor. Yan o. Dalawang capacitor, dalawang diode. Yung kulay itim. Ito diode to. Ito. Tapos meron siyang isang malaking capacitor. Mga ano yan, mga polypropylene capacitor. Metallic po. May resistor pa sa yan, no? Resistor niya is, ang value is 10K. Yan, tingnan natin. Diode mode yan. Wala. Balik rin natin. Dapat meron. Ayun, meron. Kita ba? Meron. Pag binaliktad, dapat wala. Okay, good. Yung isang diode, meron. Pag binaliktad, dapat wala. Okay, good. Yung resistor naman niya, yan, 20K. Tingnan natin kung makakasuka tayo ng 10K. Ayun, 10K, sakto. So, good naman yung mga pyesa. Itong capacitor isa, malaki is 0.6 600. Lagay natin sa capacitance. .7, okay na yan. Lapit-lapit. Itong isang capacitor, anong value nun? Hirap makita. Ayan guys, kita nyo ba? Ang babasa ko is 104J 400 volts. Tinalakihan natin. Ayan o. 104J 400 volts. 104, so ano yan? So balik 0.1 microfarad. Tingnan natin. Yung isa ha. Tingnan natin na parang isang tingin na lang. Yung isa ganon din 104. So atin natin kung makakasukat tayo. Once yan. Dapat makakuha tayo ng 0.1, dapat 0.1 microfarad. Si 0.09, so almost 0.1 na rin yan. Good. So ibig sabihin 0.1 na rin yan. Itong isa kailangan 0.1 din to or 0.09 ganyan. Walang reading ah. Baka yan sira. Check na natin. Teka, pwede ba itong alam ko pwedeng baluktutin ito eh. Dito na lang, dito tayo. Ayun guys, sira nga yan, may sunog oh. Yun pala. Kaya pala pag sinukat natin wala. Open. Yung isa meron eh oh. Ayan oh. 0.09 or 0.1 pag ni-round off, okay na yan. Ito naman dapat parehas lang sila kasi parehas lang value nila.
Wala, zero guys. Sira yung capacitor. So, na-check natin lahat, no? Okay naman dito, naayos na natin. Yun ang capacitor, sira. Yan, no? May burn ano siya. Yan, no? Parang sunog. Yan. Siguro ngayon, nag-short. Baka ito yung nagdikit kanina nakita ko. Baka yan ang dahilan, nag-short. So, ito yung kakabit na natin. Papalitan natin to guys. Titingnan ko muna kung meron akong ganong value. Tabi muna natin. Gaya ko ng capacitor eh. Saka ito. Maliit lang siya, no? 104. Nako. Tingnan natin. Ito na. 104.1. Ito. Itong isang to. 105. So, 1. Masyado malaki. Dapat point something lang. Kasi ito, 105, ibig sabihin, dadagdagan ng 5 0. So, pag sinukat mo sa microfarad, million kasi yan eh. So, magiging, bawasan mo yung, yung 6 na 0. Kasi meron na isang 0, tapos 5 0. Malaking value to. 1 yan eh. Sukatin natin. Sigurado 1 yan. Yan o, 1.02 microfarad. Napatay ng iba. Ito isa. Kasi malalaki ah. Maliit lang yung papalitan natin eh. Malalaki to. Okay lang yan. Basta value magkalapit. Ito is hindi mabasa. May magang plus light. Ayun. 474J, 400 volts. 474, tas 4. Bali 47, tapos 4 na 0. I-atras mo yung 0 na bawasan para 0.47. 0.47. 0.1. Pwede na to. Malapit-lapit to. Tingin pa tayo. Baka meron patang iba rito. 0.47. Ganon din, 474. Puro 474 yata to. Okay, so tanggalin muna natin to. Itong capacitor na to. Sana mainit na. Ayun. Oh, ang bilis na. Ay, putol din pala ang paa, guys. Ayan. Sunog na siya. Ayan, oh. Putol ang paa. Naiiwan yung paa niya. Ayun. Bagay, pwede rin. Babartutin na lang natin siguro. Kuhan muna natin yung isang paa. Okay. So, double check natin kung walang nagdikit. Okay naman dito. Yeah. Okay naman. So, testing natin guys. Saksak natin. Tingnan natin kung kagana ba siya o hindi. Pag hindi gumana, pundido na yung yung ating tawag dyan, yung ating bumbilya. Wala na tayong pamalit niyan. So,
sukatan muna natin ng kung meron tayong point, makukuha nga 0.47 ba yan? Okay. Yun, 0.45. Ayos na yan guys. Kasi 0.1 yung pinalitan natin, so mataas lang siya ng 0.3. Okay, testing natin. Sasaksak ko na. Yun. Okay guys. Gumana na. Yun lang guys ang ginawa natin. Pinalitan na natin itong nasunog na capacitor. Yan. Kahit magkaiba ng value, 0.3 lang naman yung tinaas nito. Okay na yan. So i-assemble ko muna guys. Tapos titestin ko ulit, final test. Ibalik ko muna sa kanyang case. Guys, sarado ko na. Nalagay ko na sa kanyang bahay-bahay. Ito siguro sinasabit pala to. Nasabit. Nakaganyan siguro. So final test, final check, saksak ko na. Yun. Okay. So, kung nagustuhan nyo to guys, yung aking ginawang simple na pag-troubleshoot tsaka pagre-repair, paki-like and share naman guys, tsaka don't forget to subscribe to my channel, Nib TV, and of course, press nyo na rin notification bell para ma-update kayo sa mga sunod pa mga video.